Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is R2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Mga mukha kayong tanga. Tila napahiya ang marami sa mga anti-Marcos na dumayo pa sa New Jersey para lamang mag-rally at magwelga sa harap ng imbahada. At tila ipakita raw sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. na tutol sila sa pagpunta nito sa Amerika. Hinarang agad ng mga otoridad ang ilan sa mga militanteng grupo at mga nagrarally na kapwa Pilipino na ipinapakita di umano ang kabastusan ng kanilang ugali. Kahit sa ibang bansa, nagbanta pa ang mga di umano'y rallyista na nanakawin lamang daw muli ng mga Marcos ang taxes ng mga Pilipino para magkaba ng kanilang di umano'y yaman. Tila dito na nabuo ang marami sa mga supporters ng ilang makakaliwang grupo at ang malala pa rito ay nagmukha lang silang tanga. Dahil isa sa mga delegadong mula sa Pilipinas ay di sila binigyan ng pansin at bukod sa napahiya ay nagkalat na naman ang ilang mga anti-Marcos sa Amerika. Na tila walang pinipiling lugar, mapahiya lamang ang presidente ng Pilipinas. Matapos nito ay di nakapagpigil ang batikang abogado na si Attorney Nick Nangit at diretsahang sinupalpal ang mga di umano'y rallyista na nasa Amerika. Aniya, hanggang putak lang kayo na walang saysay. Narito ang kanyang naging pahayag. Pinunduhan na ang mga pakangkang pero di naman kayang suwayin ng mga kano. Kung dito yan, aawayin pa mga pulis. Kondominyo, nakakalula. Hanggang putak lang kayo na walang saysay. Hindi raw welcome? Bakit pinapasok ng immigration? At saka, ikaw ba nognog ang may-ari ng New York? At yung blandinang may hawak ng karatula, feeling mo may balat ka na. Buahaha, end quote. At ayon naman sa Facebook post ng isang vlogger, aniya, nakakahiya kayo. Sariling bansang pinanggalingan ninyo, pinapahiya ninyo. Narito ang kanyang naging pahayag. Grabe, ngaw-ngaw, aga-aga, ingay-ingay. Sila po ang kakarimpot na sumalubong kay PBBM and the entourage nagrally sa New Jersey. Hinagpis ang pinagsasabi. Ang tanong, Filipino citizen pa rin ba mga ito? Hindi sa kalsada ang sampahan ng kaso. File it in the court. Kung may ikakaso kayo sa Marcos at Duterte, hindi laway ang puhunan. May batas ang Pilipinas na sinusunod, hindi batas ng Amerika. Nakakahiya kayo sa sariling bansang pinanggalingan ninyo, pinapahiya ninyo. Pero ang tanong lang talaga, kung Filipino citizen pa rin ba kayo? End quote. Samantala, di rin nakapagpigil ang mga netizen na magbigay ng kani-kanilang hinaing at komento patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, konti lang sila pero nakakagawa ng ingay dahil walang kontra. Mas marami ang sumusuporta kay PBBM. Ang tatapang manira ng gobyerno, parang di mga Pilipino. May pinagmanahan yata ang mga to. Ang mga sarado ang isipan, iilan lang kayo. Ayaw nyo pa ring magbago. Wala namang naniniwala sa pinaglalaban ninyo. Naibalik na po ang Marcos. Tuloy pa rin kayo sa kasinungalingan. Haha, hiyang-hiya naman ako sa inyo. Ni walang nakikiisa sa ipinaglalaban nyo dyan, no? Sino kaya ang nakakahiya sa ginagawa niya? Hindi si PBBM ang nakakahiya sa ginagawa niya, kundi ay siya
at pamilya niya. Yan ba ang ugali mo na dapat ipakita mo sa buong mundo? Nakakahiya siya. Grabe, nakakahiya. Pinaggagawa nyo. Hanggang dyan ba naman dinala nyo po ang katangahan nyo? Sobrang nakakahiya sa ibang bansa. Mga ganyang ugali. Lalo nyong pinapababa tingin ng ibang lahi sa atin. End quote. Samantala, kaugnay ng balitang ito, nagbigay naman ng reaksyon ng batikang broadcaster na si Mike Abe. Panuuri ng full video. Pero bago ang lahat mga kachika, kung hindi ka Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. Galing. Parang, alam mo, pagka bagong gising ka dahil umaga sa Pilipinas, tapos ganyan na maririnig natin ang ating bansa, ang ating Pangulo, na talagang nasa puso niya kung paano pagandahin, paunlarin ang bansa, paano hikayatin ang international community, international business group. Ang sarap ng gising, di ba? Parang wow, eto na. Eto yung pag-asa natin. Kaya yung mga inggitero at mga chismoso-chismosen, tumigil na kayo. Sumama na kayo sa labang ito ng Pangulo. Pagkakaisa, babangon muli, taas noo bilang Pilipino. Talagang ipinakikita na po ng ating Pangulo, kaya ating pong suportahan. Please lang po, yung mga naninira, mga ayaw tumanggap ng katotohanan, mga intrigador at mga kung ano-anong ginagawa nyo, tumigil na po kayo. Ito na, ginagawa ng ating Pangulo ang lahat. Mas nakakaya tayo mga Pilipino dahil nakikita sa international community, nasa puso ng Pangulo ang pagharap sa maraming problema ng bansa at pagpapaunlad ng bansa, tapos mayroong pangilan-ilan na patuloy naman sinisira ang gobyerno. Di ba? Sino man nakakaya? Di ba tayo pa rin? Kahit wala tayong kailangan, kahit kakatingting, maliit na grupo, yung mga naninira sa ating pamahalaan. Hindi ba? Please lang po. Maganda ang sinimulaan at magpapatuloy ito kung tayo po'y magkakaisang tulungan ng ating Pangulo. Yung iba dyan baka laging nakikita negative, laging nakikita chismis o intriga. Hindi po maganda yan. Although may karapatan kayo sa ilalim ng demokrasya, pero ilutang natin yung positibo, yung magaganda. Hindi ba? Okay? Di ba? Inilatag ang tindi ng endorsement ng Pangulo, yung pag-declare ng katunay na kalagayan ng bansa, pang-ekonomiya at marami pang iba. Tapos kung paano nagkakaisa ang Pilipino, paano ang kailangan natin at yung malawak na relasyon sa Amerika at sa business community. Huwag natin kalimutan ang New York Stock Exchange, hindi upang karaniwang stock exchange yan. Binomonitor yan ng buong mundo. Kaya yung speech at question and answer na yan, nadinig yan, napanood yan ng buong mundo. Di ba nakaka-proud bilang Pilipino? Parang pasintabi na hindi po ako nagsisip-sip, hindi ko po ugali yun. Naalala ko lang si Mr. Marcos Sr., former President Ferdinand Marcos Sr. Talagang junior na junior ang dating. Anong tingin ninyo? Di ba? Junior talaga siya na Pangulong Marcos. Hindi naman ako nagdududa, pero diniding ko lang kung ano yung style, pananalita at galing ng dating Pangulong Marcos Sr. ang kanyang ama. Yan din siya ngayon. Isipin mo yung open forum na yan sa harap ng buong mundo. Grabe ang sagot niya, ang haba. Pag mahaba ang sagot sa tanong, ibig sabihin, alam na alam niya yan. Kung paano explain, paano harapin, paano niya ipagmalaki, paano niya ipakitang alam niya ang galawan sa mundo at galawan sa buong Pilipinas, sa business at maraming pang iba. Yun ang dahilan kung bakit mahaba. Ano yan eh? Isipin natin sa sarili natin. Pag tayo tinanong at mahaba yung sagot natin, ibig sabihin marami tayong alam at kaya nating panindigan na sinasabi. Yun si Mr. ang ating President, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakita niyo haba ng sagot sa mga bawat tanong. Kaya bilib yung nagtatanong sa kanya, hindi na parala kung sino, pero yun po ay isa kong opisyal ng diyan sa business group sa New York. Before yung New York Stock Exchange, kanina madaling araw din dito, gabi rito, nauna yung nakapakipag-usap niya dun sa another business group sa US. Parang US Philippine, Society. Malaking grupo din. Nagkaroon silang meeting. So, antindi. At yung sinasabi, inaabangan ng lahat pa rin ng buong mundo na kanyang pagsasalita sa United Nations General Assembly. Mangyayari po yan bukas ng madaling araw dito sa atin. Alas 3 ng hapon sa New York. Alas 3 ng madaling araw dito sa Pilipinas. O alas 4. More or less gano'n. Bukas ng madaling araw yun. Kaya para doon sa nag-aabang, kaya ko sinasabi ito. Kasi kung di ako nagkakamali ngayon, 7:27 ng umaga sa Pilipinas, ganon din ang oras ngayon sa New York kung di ako nagkakamali. So kung alas 3 ng hapon sa New York, magsasalita siya sa United General Assembly, ay alas 3 din ng madaling araw naman dito sa Pilipinas. So, nakita. Pero yung more or less kanyang binanggit ngayon sa US, ay ang New York Stock Exchange Business Forum, more or less yan din ang kanyang maaaring mabanggit doon. Pero mas marami pang aabangan tayo. Antindi, ano ha? Hindi kayo nagkamali
Mga Pilipino, 31.5 million Pilipino, hindi kayo nagkamali. Ang galing ng Pangulo. Matindi ho yung kanyang, alam na alam niya kung paano niya harapin ang problemang ekonomiya, paano patakbuhin ng bansa, at yung kanyang panghikayat. Kaya nga nagpapalakpakan sila doon. Dahil nailatag na naibigay ng Pangulo sa international community, hindi lang sa New York, kundi dahil nga po yan worldwide, yung kalagayan ng bansa at kailangan ng bansa at assurance na pangangalagaan ng Philippine government ang lahat ng mga foreign investor. Kaya kanyang hinikayat ng mga kapital, mga muhunan sa Pilipinas. Good for the country, good for business ang mensahe ng ating Pangulo. Kahit nasa Amerika, kahit nasa ng Pangulo, siya pa rin dapat ang ating pinag-uusapan dahil ang kanyang ginagawa ay para sa Pilipinas. Good for the Filipino people, good for business dito sa ating bansa. Yun. Okay? So ayan. Wow. Talaga lang ha. Kayo ba ganito na naramdaman? Parang talagang nadinig natin ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yung kanyang father. Ganyan-ganyan kung magsalita ang Pangulo, dating Pangulo. At ngayon dahil anak, junior nga ito, nagpapakita lang. Although yung iba dyan, yung ibang talagang saradong isip, ayaw maniwala, hanggang ngayon na hindi makamove, huwag na tayo magagawa, huwag natin pilitin yun. Bandang huli, marirealize na nila yung ating sinasabi. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.